Salamat sa presence po ninyo. Ang araw po na ito ay patunay na mayroong programa, ang City of Taguig, para sa ating mga senior citizen. Naalala ko po, nung ako po ay nagsisimula bilang mayor ng lungsod sa Taguig, ako po ay nagtanong sa ating mga senior citizen kung kayo po ay birthday, ano po kaya ang suggestion ninyo sa inyong lokal na pamahalaan na ambag namin para maipagdiwag nyo yung espesyal na araw po ninyo, yung kaarawan ninyo. At doon po, sinuri po namin yung mga best practices ng mga karating lungsod. Meron po nagbibigay ng cake at kung ano-ano pa. Ang sagot po ng ating mga lolo at lola ay simple. Mayora, kung maaari, pag mag-birthday kami, kaming mga senior, kalimitan sa amin ay may problema na sa sugar. Pag may problema na sa sugar, naghihinay-hinay kami sa matamis. Kaya kung pwede, kung may bibigay ang lokal na pamahalaan ng Taguig, sana in form of financial assistance na lang. Bakit? Kasi karamihan sa mga senior, may maintenance medicine na. Karamihan sa mga senior, pinipiling i-celebrate yung kanilang birthday kasama yung kanilang mga apo, yung mailabas man lang yung kanilang mga apo. Nakinig po ang ating administrasyon doon, kaya sa Taguig, ang naging programa po natin, pag sumasapit ang kaarawan ng ating mga senior citizen, according to the age bracket, financial assistance po yung binibigay natin. Nagsisimula po ito sa halagang 3,000 piso, umaangat sa susunod na age bracket ng 4,000, susunod ay 5,000 piso, hanggang sa 10,000 piso para sa mga senior citizen po natin na nagdiriwang ng kanilang 90th hanggang 99th birthday. Pag sumapit naman po sa ika-100 taon ang ating pong centenarian, habang nabubuhay po ang centenarian na ito, taon-taon, pag siya ay nagbe-birthday, 100,000 po ang ibinibigay sa ating mga centenarian. Sa kasalukuyan, sa talaan po ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Taguig, mayroon po tayong 26 centenarian sa City of Taguig. Every year, as they celebrate their birthday, 100,000. Ang pinakamalawig po na naitala ng lokal na pamahalaan ng Taguig ay nagdiwang ng 105 years niya. So imagine, for 5 years, 100,000 nakaka-receive yun every year. Madadagdagan po ang datos na ito pag nakuha na po namin yung datos naman po ng mga centenarians na nandito po naninirahan sa Anglo area. So, gusto ko lang po na kunin ng pagkakataon na sabihin sa inyo na ang transition sa anumang kaparaanan mahirap at komplikado. Kinikilala ko po na ang karamihan po sa inyo ay sinilang na ng nakagisnang lungsod ay Makati. Hindi ko po aalisin yun. Mayroon po kayong natural love sa city. Pero ako po ay tumatalima sa kung ano ang isinasaad ng Supreme Court decision. Hindi ko po pwedeng ibaliwala ang pinal na desisyon ng Korte Suprema. Ako po yung maapila sa inyo. Ako po ay hindi naghahanap at nagsisimula ng diskurso o pakikipag-away. Ginagampanan ko lang po ang papel ko bilang mayor ng lungsod ng Taguig. At ang sabi po, ang 10 barangay na EMBO ay opisyal na nakabilang sa City of Taguig. Sana po ay maasahan ko ang inyong unang pangunawa. Pangunawa na hindi po ang Taguig ang nagdala sa usaping ito. 2 beses po na nagtuos ang lungsod ng Taguig at lungsod ng Makati sa Korte Suprema. Sa unang pagkakataon, sa issue ng forum shopping. Mga lolo, mga lola, mga inang, amang, dito po sa EMBO. Ako po ay humihiling ng inyong pangunawa dito. Unang pagkakataon, tinalo po ng Taguig ang Makati sa issue ng forum shopping. Saksi ko po kayo. Kayo po mga ina at mga amang ang magsabi, minsan po ba kayo ay may narinig na kahit isang salita sa akin nung panahon na unang nanalo ang lungsod ng Taguig sa Korte Suprema sa issue ng forum shopping na sasakupin na lahat ng mga barangay. Ako na ngayon ang mga katuwad dito. Ako na ang masusunod dito. Wala po ni isang salita na magdudulot ng pangamba magsisimula ng hindi pagkakaunawaan. Wala pong lumabas sa bibig ko. Kayo po
po ang mga kinikilala naming mga lolo at lola, alam nyo ang unique trait po ninyo? Wisdom. Based from your experience. Kung may hindi pagkakaunawaan, kalimitan ng pamayanan, sumasangkuli sa mga seniors natin. Kayo na po ang magsabi. May narinig po ba kayo? O may nakita po ba kayo na hakbang mula sa aking administrasyon nung unang nanalo ang Taguig sa issue ng forum shopping sa Korte Suprema, lumabas sa aking bibig para ikagalit ng mga leaders ng Makati, para ikapangamba ng mga residente ng MO? Wala. Naghintay po ako at nakontento sa status quo. Nung lumabas po ang desisyon ng Korte Suprema sa forum shopping issue, nanatili ang Fort Bonifacio sa Taguig at nanatili naman ang mga MO barangays sa pamamahala ng City of Makati. Pwede ko po bang malaman kung kayo po ay sumasang-ayon sa kwento ko? Sumasang-ayon po kayo, hindi po ba? Sa madaling salita, kayo po mismo ang testigo ko. Hindi po ako nagsisimula ng kahit anong sigalot. Tahimik ko lang pong ginagampanan ang trabaho at obligasyon ko sa mga nasasakupang ko. Pero hindi po dito huminto ang mga leaders ng City of Makati. Hindi po naging katanggap-tanggap sa kanila na status quo. Ang sabi nila, hindi. Dudulog ulit sa Korte Suprema at doon hihilingin sa Korte Suprema na resolbahin ang kaso base na sa merito ng kaso. Ang mga opisyal po ng Makati ang muling nagdala nito sa Korte Suprema. Bilang mayor po ng Taguig, mga inang, mga amang, nakatingin po sa akin ang aking mga constituents. Kung saan po dinala ng mga leader ng Makati, pumunta lang po ako at ipinaglaban ang kung ano ang dapat ipaglaban ko bilang mayor ng lungsod ng Taguig. Sa paghahakyat po ng kaso sa Korte Suprema, sa paghiling na desisyonan sa merito ng kaso, kasabay pang hiling ng agad-agad na pagresolba ng Supreme Court sa kasong ito. Kasama pa po yun. Tinarap ko po ito sa Korte Suprema, kasama po ang aking legal team. At nang magpasya nga po ang Supreme Court, muli, nanalo po ang City of Taguig sa issue o sa isapin ng merito ng kaso. Mga kasama, nang marinig ko po ang final decision ng Supreme Court, maaari po kayong mabigyan ng kauna-unahang statement na in-issue ng aking administrasyon. Wala po kayong makikita na kahit na anong linya o anong salita doon na naghahanap ako ng diskurso, naghahanap ako ng away. Ano ang hiniling ko sa unang pahayag o anunsyo ng aking administrasyon? Ang hiling ko, sana sa desisyon ng Supreme Court, makapag-usap na kapwa ang mga leaders ng Taguig at ng Makati para mahanap natin ang pinakamaayos na solusyon para sa transition. Ako po pag nagsasalita, lalo kapag ang kaharap ko ay mga senior citizen, talagang hindi ko po pwedeng palampasin ang pagkakataon dahil gusto ko po kayo ang tumulong sa paggabay sa akin. Bagamat kami po ang mga opisyal, ang wisdom na nanggagaling sa inyo, yung counsel na nanggagaling sa inyo, pinahahalagahan ko. Pasensya na po kayo. Ang ating pong programa ay pag-launch ng ating pong birthday cash gift for senior citizen. Pero alam ko na marami sa inyo ang nagnanais din namang marinig kung ano ang aking posisyon, ano ang aking saloobin. Na andito na po ito, mga inang, mga amang. Mananatili po ako, sisikapin ko, no? Kahit mahirap ang transisyon, kahit hindi pa Taguig ang pinakamayaman, tinatanggap po namin yun. Mali po ang pakukumpara. Ako po ay nagsimula lamang bilang mayor ng Taguig taong 2010. Mga kasama, 2010, ihahambing sa halos 4 na dekada. Parang hindi po yata tama yun. Kami po'y natatanaw lang
Alam niyo po ang pinagsimulan namin taong 2010 sa lahat sa mga programa. Maliit na bayan, maliit na lungsod. Pero nakita din po natin kung paano ang mga leaders at ang mga mamamayan nagsumikap. At ngayon kahoy, nakakaabot na rin at nakakasabay sa ibang mga lungsod na mas nauna pa ho sa lungsod ko. Ngayong araw po ay i-acknowledge ko ng lahat ng mga programa namin ay galing din sa inspirasyon ng mga karatig namin lungsod. Sana po ako ay humihiling sa inyo paggabay at pagtulong na magkaunawaan po kapwa ang ating mga residente. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga taong naging instrumento na maging posible itong okasyon natin ngayon. Hihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Ang database na pinagpapasihan po natin ay hindi pa official database kasi wala pa hong proper turnover. Ang mga beneficiaries po natin ngayong month na ito ay yun lamang pong nakalap ng ating mga volunteers sa community. Yun po yung problema kapag po walang proper turnover and cooperation sa transition. Naturally, kung wala pong emosyon, kung wala pong argumento, dapat yung listahan ng OSCA sa City of Makati, madali na po, ita-turn over lang po sa OSCA ng Taguig. Doon po, makikita na natin sino nag-birthday ng January, February, March, April, May. May talaan po. Pero hindi pa po ideal yung sitwasyon natin ngayon. Kaya ang ginawa, mano-manong pagkalap po muna. Ganun pa man, hindi na po namin pinagpabukas pa o pinagpasunod na buwan pa yung pagkakaloob ng birthday cash gift sa ating mga senior citizen. Ang mga seniors po na nandito ngayon ay ang ating mga audience para sa launch ng ating pong birthday cash gift program sa City of Taguig. Pero, sa City of Taguig po, ang sistema ay house to house dinideliver ang birthday cash gift ng ating mga senior citizen. Lalo na po yung wala ng kakayahan na pumunta sa City Hall, sa office ng OSCA, o sa kung ano pa mang mga venues. At hindi rin po natin inoobliga yung ating pong mga senior citizen na mag-enroll sa GCash para makuha po nila yung kanilang birthday cash gift. Inikilala po natin that it would take time for seniors to really understand the process ng ATM, ng GCash. Kaya po sa ngayon, ang ginagawa nating proseso ay house-to-house delivery para sa ating mga senior citizens. Yun po yung ating gagawin. For this month, meron po tayong total of 271. Again, hindi pa po ito yung total numbers because wala pa po kaming official list na nakukuha dahil wala pang proper turnover. Sana po, sa pakikipag-ugnayan po natin sa mga senior citizens president sa kanyang mga barangay, kung wala pong formal turnover mula sa OSCA Makati papunta sa OSCA Taguig, tayo na lang po ang makipag-ugnayan sa OSCA Taguig. Sana po ay maasahan po ang inyong operasyon. Dahil ito naman po ay benepisyo na ng mga residente po natin. Muli po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Magpalain po ng Panginoon ang ating mga senior citizen. Nasusulat po yan sa Bible. Ano po? Ang secret to a long and happy life ay ang paggalang sa ating mga magulang at sa ating mga elders. Kinikilala po kayo ng Taguig bilang mga produktibo at importanteng part ng ating community. Pagpalain kayo ng Panginoon ng mabuting kalusugan, malawig pang buhay at kaligayahan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Napakagandang mensahe.